Sandali, wag na wag mong itatapon yan. Alam ko po, naiiyak na kayo habang binabalatan ninyo ang sibuyas na iyan para sa inyong niluluto. Mahapdi sa mata, matapang ang amoy, at parang gusto nyo na lang matapos agad para maitapon na ang mga balat sa basurahan at mahugasan ang kamay. Pero huminto muna kayo saglit. Punasan niyo muna ang inyong luha at tignan niyo ng maigi ang hawak ninyo. Ang manipis, kulay ube, at parang papel na balat na iyan. Iyan pala ang matagal niyo nang hinahanap na sagot sa dalawang pinakamabigat na problema nating mga senior. Ang panlalagas ng buhok at ang hirap sa pagtulog. Bago ko ituro ang sikreto kung paano gagawing ginto ang basurang ito, kumustahin ko muna kayo. Napanood nyo na ba ang ating video tungkol sa balat ng pinya para sa rayuma? Marami na ang nagpadala ng mensahe na nawala ang kirot ng tuhod nila at nakalakad na ulit ng maayos. Yung tungkol sa balat ng papaya para sa pekas? Kung hindi pa, naku, hindi kumpleto ang inyong kalusugan. Nasa ibaba ang link ng mga bidyong iyon. Panoorin nyo yun mamaya pagkatapos nito para kumpleto ang alaga sa inyo. Mula sa pagpapakinis ng muka, pagtanggal ng sakit ng katawan, at ngayon naman para sa inyong buhok at tulog. Kung kayo po ay senior na tuwing nagsusuklay sa umaga ay nalulungkot dahil ang daming naiiwan na buhok sa suklay o sa unan. Kung napapansin nyo sa salamin na numinipis na ang inyong bumbunan at kitang-kita na ang inyong anit, o di kaya ay gabi-gabi kayong nakatitig sa kisame, pagulong-gulong sa kama at hindi dalawin ng antok kahit pagod na ang inyong katawan. Ang video na ito ay ang regalo ng kalikasan para sa inyo. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang tamang paggawa ng tubig mula sa balat ng sibuyas. Isang simpleng likido na kulay pula na pwedeng spray sa ulo para tumubo ulit ang buhok at pwede ring inumin para makatulog ng mahimbing na parang sanggol. Kaya kung may sibuyas kayo sa kusina, itabi nyo na ang balat. Bago tayo magsimula, gusto kong malaman kung sino dito ang gusto pang humaba at kumapal ang buhok kahit may edad na. Kung handa na kayong iibalik ang sigla ng inyong buhok, paki-comment naman sa ibaba ng salitang sibuyas. Sige na po, i-type nyo na. SIBUYAS. Kapag nakita ko ang komento nyo, alam kong handa na kayong magayos at nagumanda ulit. Ngayon alamin muna natin ang dahilan kung bakit ito mabisa, bakit sibuyas, at bakit yung balat pa na tinatapon lang. Ang balat ng pulang sibuyas ay siksik na siksik sa tinatawag na sulfur. Ang buhok natin ay nangangailangan ng sulfur para tumibay at humaba. Kapag kulang sa sulfur, ang buhok ay nagiging marupok, mabilis maputol at mabilis malagas. Ang katas ng balat ng sibuyas ay nagsisilbing pagkain ng inyong anit para magising ang mga natutulog na ugat ng buhok. Bukod pa dyan, ang balat ay mayaman sa quercetin. Ito ay isang natural na sangkap na lumalaban sa pagputi ng buhok o uban at itong maganda. Nakaka-relax ito ng isipan para sa masarap na tulog. Handa na ba kayong gumawa ng lunas? Sundin ang mga hakbang na ito ng maigi. Dalawa ang gagawin natin, isang pang-spray sa buhok at isang tsaa na iinumin. Unang hakbang, ang pag-iipon at masusing paglilinis. Ang kailangan natin ay ang tuyong balat sa labas ng pulang sibuyas. Yung parang papel na malutong at manipis.
Kumuha ng balat mula sa 5 hanggang 7 piraso ng sibuyas. Mas marami, mas matapang, mas maganda. Hugasan ito ng maigi sa isang mangkok ng tubig. Siguraduhing matanggal ang lahat ng alikabok, lupa o itim-itim na nakakapit. Huwag kuskusin ng sobrang lakas para hindi madurog sa kamay nyo. Banlawan lang ng maayos. Pangalawang hakbang, ang paglalaga. Maglagay ng 2 tasa ng tubig sa isang malinis na kaldero. Ilagay ang mga hugas na balat ng sibuyas. Pakuluan ito. Kapag kumukulo na, hinaan ang apoy at hayaan lang itong kumulo ng dahan-dahan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Mapapansin niyo ang pagbabago. Ang tubig na dating malinaw ay magiging kulay madilim. Na pula o kulay ube, parang kulay ng tsaa o alak. Ibig sabihin noon, lumabas na ang lahat ng sustansya mula sa balat. Patayin ang apoy at palamigin ito ng tuluyan. Salain ng tubig gamit ang katsa o salaan para maalis ang mga piraso ng balat at ilagay ang pulang tubig sa isang malinis na bote o spray bottle. Pangatlong hakbang para sa buhok. Paano ito gamitin para kumapal ang buhok? Ang pinakamainam na oras ay pagkatapos ninyong maligo. Habang basa pa at malinis ang buhok, i-spray o ibuhos ang tubig ng sibuyas sa inyong anit. Siguraduhing basa ang lahat ng parte, lalo na sa bumbunan o kung saan man manipis ang buhok. Pagkatapos, gamitin ang dulo ng inyong mga daliri para masahehin ang ulo ng dahan-dahan. Gawin ang masahe sa loob ng 5 minuto. Importante ito para dumaloy ang dugo at pumasok ang sulfur sa ugat ng buhok. Ibabad ito ng 30 minuto. Huwag banlawan agad. Hayaan yung sipsipin ng buhok ang sustansya. Pagkatapos ng kalahating oras, banlawan ito ng tubig at gumamit ng mabangong conditioner para mawala ang amoy sibuyas. Gawin ito 2 o 3 beses sa isang linggo. Pang-4 na hakbang, para sa tulog. Kung ang problema nyo naman ay hirap sa pagtulog, kumuha ng kalahating tasa ng nilagang tubig ng sibuyas na ginawa natin. Haluan ito ng mainit na tubig para sumarap ang lasa at mawala ang pagkaanggo. Lagyan ng konting pulot o honey at pigaan ng kalamansi o lemon. Inumin ito habang mainit-init pa, 1 oras bago kayo matulog sa gabi. Ang natural na sangkap nito ay magpapakalma sa inyong nanginginig, nakalamnan at magbibigay ng antok. Simple lang, hindi po ba? Pero alam ko ang iniisip nyo, Dok, baka naman mangamoy sibuyas ako niyan kapag lumabas ako ng bahay. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na bahagi ng video, ituturo ko ang teknik para siguradong mabango pa rin ang inyong ulo. At ikukwento ko ang karanasan ni Lola Aring. Dati, halos kalbo na ang kanyang bumbunan at nahihiya siyang lumabas nang walang sombrero. Pero ngayon, makapal na ulit ang kanyang buhok. Malalaman niyo kung paano niya ginawa. Huwag kayong aalis. Ngayong hawak na ninyo ang sikreto ng paggawa ng pulang tubig mula sa balat ng sibuyas, marahil ay may maliit na boses pa rin sa inyong isipan na nagtatanong at nagdududa. Totoo kaya ito? Baka naman masayang lang ang oras ko sa pagpapakulo at mangamoy sibuyas lang ako nang wala namang mangyayari. Naiintindihan ko po ang inyong pag-aalinlangan. Sa panahon ngayon, sa dami ng mga produktong nangangako ng himala sa telebisyon at radyo, mahirap na talagang maniwala agad. Kaya naman, sa bahaging ito, hindi ako ang magsasabi sa inyo kung gaano ito kabisa.
Hahayaan nating ang karanasan at resulta ng ating mga kapwa senior ang magsalita para sa kanilang sarili. Pakinggan nyo ang kanilang kwento dahil baka kwento nyo rin ito. Simulan natin sa detalyadong kwento ni Lola Aring. Si Lola Aring ay 65 taong gulang. Noong kabataan niya, kilala siya sa kanilang baryo dahil sa kanyang napakahaba, itim na itim at makapal na buhok na abot hanggang bewang. Iyon ang kanyang korona. Pero nang tumuntong siya ng 60 anyos, doon nagsimula ang kanyang kalbaryo. Tuwing umaga, pagkagising niya, ang una niyang nakikita ay ang kanyang una na puno ng nalagas na buhok. Kapag naliligo siya, halos maiyak siya sa tuwing hahawakan niya ang drain ng banyo dahil barado ito ng kumpol-kumpol na buhok na nalagas habang siya ay nagsashampoo. Ang pinakamasakit para kay Lola Aring ay ang pagharap sa salamin. Dati, hindi niya makita ang kanyang anit. Pero ngayon, kapag natatamaan ng ilaw ang kanyang ulo, kumikintab na ang kanyang bumbunan. Numipis na ng husto ang buhok sa tuktok. Ang kanyang dating makapal na pusod, ngayon ay kasing liit na lang ng bariya. Dahil sa matinding hiya, tumigil na siya sa pagpunta sa mga reunion. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay nang walang suot na sombrero o bandana. Pakiramdam niya, kasabay ng pagkawala ng kanyang buhok, ay nawala na rin ang kanyang ganda bilang babae. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Sinubukan niyang bumili ng mga mamahaling shampoo na pampakapal daw ng buhok na nakikita niya sa mga patalastas. Gumastos siya ng malaki mula sa kanyang maliit na pensyon. Pero lumipas ang ilang buwan, walang nangyari. Lalo lang siyang nalungkot. Nang malaman niya ang tungkol sa balat ng sibuyas, noong una ay nagdalawang isip siya. Sibuyas sa buhok? Baka pagtawanan ako ng mga apo ko dahil amoy kusina ako. Pero dahil desperada na siyang maibalik ang kanyang buhok, sinubukan niya ito ng palihim. Tuwing Martes at Biyernes, matiyaga siyang naglalaga ng balat ng sibuyas. Pagkatapos maligo, binababad niya ang kanyang anit sa pulang tubig na ito. Habang minamasahe niya ang kanyang ulo ng dahan-dahan, ninanamnam niya ang pag-asa na sana ay gumana ito. Ramdam niya ang init ng sabaw na humahaplos sa kanyang anit. Pagkatapos ng 30 minuto, binabanlawan niya ito ng maigi at nilalagyan ng mabangong pampakinis ng buhok. Sa unang 2 linggo, aaminin niya, walang masyadong pagbabago. Gusto na sana niyang itigil, pero naisip niya wala namang mawawala dahil libre lang ang balat ng sibuyas. Pagdating ng ika-4 na linggo, habang nagsusuklay siya sa tapat ng salamin, may napansin siyang kakaiba. Sa kanyang noo at sa parting panot, may mga maliliit na buhok na tumutubo. Para itong mga maliliit na damo na sumisibol pagkatapos ng ulan. Napaluha si Lola Aring sa tuwa. Hinawakan niya ang kanyang bumbunan at naramdaman niya ang gaspang ng mga bagong tubong buhok. Matitibay sila. Ipinagpatuloy niya ang ritual. Pagkalipas ng 2 buwan, kapansin-pansin na ang pagkapal ng kanyang buhok. Hindi nakita ang kintab ng kanyang anit. Ngayon, hindi na nagsusombrero si Lola Aring. Taas noo na siyang naglalakad sa palengke at nagpapapicture sa mga handaan. Ang sabi niya, akalain mo, ang balat ng sibuyas na akala ko ay pampaiyak lang, iyon pala ang magpapangiti sa akin ulit. Sunod naman ay ang kwento ni Lolo Pedring.
70 taong gulang, iba naman ang problema ni Lolo Pedring. Ang kalaban niya ay ang katahimikan ng gabi. Si Lolo Pedring ay may matinding hirap sa pagtulog. Kahit pagod na pagod ang kanyang katawan sa maghapong pag-aasikaso sa hardin at sa bahay, gising na gising naman ang kanyang diwa pagdating ng gabi. Gabi-gabi, ito ang kanyang eksena. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame at pinakikinggan ang bawat tiktak ng orasan. 2:00, 3:00 ng madaling araw, gising pa rin siya. Naririnig na niya ang tilaok ng manok at ang pagdaan ng mga tricycle sa labas, pero hindi pa rin siya nakakaidlip. Naiinggit siya sa kanyang misis na humihilik na sa tabi niya. Ang resulta, pagising niya sa umaga, mainit ang ulo, mabigat ang pakiramdam at tumataas ang kanyang presyon. Ang utak niya ay parang may ulap, hindi makapag-isip ng maayos, umiinom siya minsan ng tableta pampatulog, pero ayaw niyang masanay dahil natatakot siya na baka masira ang kanyang atay at bato sa katagalan. Nang marinig niya na ang tsaa mula sa balat ng sibuyas ay nakaka-relax, sinubukan niya agad ito. Wala nang mawawala, sabi niya. Ginawa niya ang tsaa, kulay ube ang tubig. Hinaluan niya ng konting kalamansi at pulot para sumarap dahil medyo matapang ang amoy. Ininom niya ito habang mainit-init pa. Nakaupo sa kanyang tumba-tumba 1 oras bago siya humiga. Ang sabi ni Lolo Pedring, pagkatapos niyang uminom, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa sa kanyang tiyan na gumapang papunta sa kanyang mga braso at binti. Unti-unting bumigat ang kanyang talukap na mata. Ang kanyang mga kalamnan na laging nanginginig at tensyonado ay kusa na lang lumuwag. Nawala ang ingay sa kanyang isip. Nang gabing iyon, hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya ng 6:00 ng umaga dahil sa sikat ng araw sa bintana. Sobrang sarap ng gising niya. Parang na-recharge ang kanyang buong katawan, masigla siya, maaliwalas ang isip, at nang sukatin niya, normal ang kanyang presyon. Sabi ni Lolo Pedring habang nagkakape, dati kinatatakutan ko ang paglubog ng araw. Ngayon, dahil sa tsaa ng sibuyas, inaabangan ko na ang gabi dahil alam kong mahimbing at masarap ang aking pahinga. Mga senior, nakita niyo na ang pagkakaiba. Si Lola Aring na bumalik ang kapal ng buhok at kumpiyansa sa sarili. Si Lolo Pedring na nakaranas ulit ng masarap na tulog na parang sanggol. Pareho silang gumaling hindi dahil sa mamahaling gamot, kundi dahil sa simpleng balat ng sibuyas na nasa kusina lang nila at muntik ng itapon. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang kalikasan ay laging may nakahandang solusyon para sa atin. Minsan, nasa harap na natin, itinatapon lang natin dahil hindi natin alam ang tunay na halaga nito. Sa susunod at huling bahagi ng video, ibibigay ko ang huling paalala. Paano tanggalin ang amoy ng sibuyas sa buhok kung sakaling kumapit ito? At sino ang mga bawal uminom o gumamit nito? Napaka-importante nito para maging ligtas ang inyong paggamit at para maging matagumpay ang inyong onion journey. Kaya huwag kayong aalis. Tatapusin natin ito ng tama. Bago tayo maghiwalay at bago nyo takbuhin ang kusina para maglaga ng sibuyas, meron pa tayong huling usapan. Ito ang final warning at mga secret tips para maging successful ang inyong onion journey. Alam niyo po, sa gintong edad,
Hindi lang basta tayo nagbibigay ng tips, sinisigurado naming ligtas at komportable kayo. Unahin natin ang tanong na siguradong gumugulo sa isip nyo. Dok, paano ang amoy? Ayaw kong maglakad na amoy ginisa o amoy kusina. Naku, valid na valid po ang concern na iyan. Ang sibuyas ay may sulfur, kaya talagang matapang ang amoy. Pero may solusyon tayo dyan. Para hindi kumapit ang amoy sa inyong buhok, ito ang gagawin nyo. Pagkatapos nyong ibabad ang onion water sa 6 na 30 minuto, banlawan nyo ito ng tubig. Pagkatapos ang huling banlaw, final rinse, ay dapat tubig na may halong kalamansi o lemon. Ang acid ng citrus ang papatay sa amoy ng sibuyas. Kung wala kayong kalamansi, pwede ring gumamit ng mabangong conditioner o magpatak ng konting essential oil gaya ng lavender o peppermint. Sa ganitong paraan, ang matitira na lang ay ang kapal ng buhok, hindi ang amoy. Ngayon, dumako naman tayo sa kaligtasan. Sino ang bawal uminom ng onion peel tea? Babala. Bilang isa para sa mga may low blood pressure. Ang quercetin sa sibuyas ay natural na pampababa ng presyon. Kung kayo ay may high blood, maganda ito. Pero kung kayo ay likas na low blood o laging nahihilo, mag-ingat. Huwag inumin ang tsaa araw-araw dahil baka lalo kayong bumagsak at mahilo. Babala, bilang 2 para sa mga operahan. Ang sibuyas ay nagpapalabnaw ng dugo, parang aspirin. Kung kayo ay may scheduled na operasyon sa mata o sa katawan sa susunod na 2 linggo, itigil muna ang pag-inom nito para iwas pagdurugo. Babala, bilang 3, allergy test. Bago nyo ibuhos ang onion water sa buong ulo nyo, mag-try muna ng konti sa likod ng tenga o sa leeg. Maghintay ng 24 na oras. Kapag namula o kumati ng sobra, ibig sabihin ay allergic kayo. Huwag nang ituloy. Pero kung wala namang reaksyon, go signal na iyan. Mga senior, nakita nyo na. Ang solusyon sa nipis ng buhok ni Lola Aring at sa puyat ni Lolo Pedring ay hindi kailangang mahal. Nasa balat lang pala ng sibuyas na madalas nating iniiyakan at tinatapon. Isipin nyo, ilang beses na kayong nagbalat ng sibuyas sa buong buhay nyo, ilang sakuna ng balat ang naitapon nyo. Sayang, di ba? Pero huwag kayong manghinayang sa nakaraan. Ang mahalaga, alam nyo na ngayon. Mula sa araw na ito, ang basura sa kusina ay magiging ginto sa inyong tokador. Ngayon ang hamon ko sa inyo, sa susunod na magluluto kayo ng adobo o sinigang, itabi ang balat, gawin ang spray o ang tsaa, at pagkalipas ng 1 buwan, balikan nyo ang bidyong ito. Gusto kong mag-comment kayo sa ibaba. Sabihin nyo sa amin, Dok, tumutubo na ang buhok ko. O kaya, Dok, ang sarap na ng tulog ko. Yan ang pinakamasarap na regalo na pwede niyong ibigay sa akin. Ang malaman na gumanda ang buhay niyo ng walang ginastos. Kung nakatulong ang bidyong ito sa inyo, may isa lang akong pakiusap. Pindutin po ang share button at ipadala ito sa inyong mga kumare na namomroblema sa pagkalagas ng buhok o sa inyong kumpare na hindi makatulog. Maraming senior ang nalulungkot ngayon dahil sa kanilang itsura. Baka ang bidyong ito ang magbalik ng kanilang ngiti at kumpiyansa. Tulungan niyo kaming maabot sila. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at ang bell button sa ating channel na Gintong Edad. Dito, bawal ang sayang at ang bawat senior
ay may karapatang gumanda at sumigla. Kung gusto niyo pang matuto ng ibang lunas, panoorin niyo ang video natin tungkol sa balat ng pinya o balat ng papaya. Maraming salamat sa inyong oras, tiwala at panonood. Kayo ang inspirasyon namin. Tandaan, ang tunay na ganda ay walang pinipiling edad at ang lunas ay minsan nasa kusina lang. Ingat po kayo palagi. Matulog ng mahimbing at God bless po sa inyong lahat.